Good morning, Truth in Life Christian Church. In our prayer time, we will do the Acts Guide, and let's all start with adoration. In Psalm 95, verse 6 to 7, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker in reverent praise and prayer. And we are the people of His pasture. Atin pong isa-isahin o isipin yung lahat po ng attributes o yung character po ng ating Panginoon at kung paano po naranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Let us go now in confession o yung paghahayag po ng ating mga sala, maging yung mga natago na ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat tunay nga po, sabi nga po sa Isaiah, hindi marinig ng Diyos ang panalangin natin dahil sa salang nakatago sa ating mga puso. Kaya sa oras na ito mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Panginoon na ibukas natin ang puso natin sa kanyang harapan. At hayaan nating siyasatin niya ang ating mga puso sa mga oras na ito. Sabihin natin isa-isa lahat ng mga nagawa nating pagkukulang, maging yung mga pagkakamaling nagawa natin, mga kapalpakan sa buhay, mga desisyon na hindi natin naikonsulta sa Panginoon. Lahat po ito ay sabihin natin sa ating Panginoon. Ito po ang oras na kung saan maihahayag natin ang lubos ang lahat ng mga nakatagong kasalanan sa ating mga puso. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa Thanksgiving ay yung pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na kung ating isa-isahin yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, talagang masasabi po natin na napakaraming dahilan upang mabigyan natin ng pasasalamat ang ating Panginoon. Kagaya na lamang po ng oras na ito na ipinahintulot ng Panginoon na tayo ay magsama-sama na makinig at minsan pa'y busugin ng mga salitang magbibigay kalakasan sa ating espiritu. Sabi nga po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mga kapatid, ating pong pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat ang umagang ito ay lubos nating ipinagpapasalamat sa Kanya. Hindi lahat ng tao ay nagigising pa, pero tayo mapalad tayo dahil niloob ng Diyos na magising pa ngayong umaga. Dahil gusto niyang ipasilay sa atin o ipalasap sa atin yung kagandahan ng lahat ng Kanyang nilikha. Mga nilikha niya na talagang nakatalaga rin para sa atin.
Lahat ay ibinigay ng Panginoon para sa ikaliligaya natin. Kaya dapat lamang po na ibalik naman natin sa Panginoon yung lahat ng pasasalamat. Higit sa lahat, lubos nating pasalamatan ng Panginoon sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, dahil kung wala ang kaligtasan o kung hindi dumako ang kaligtasan sa buhay natin, walang silbi ang ating ginagawang ito. Walang silbi ang ating pananalangin. Walang silbi ang lahat ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Dumako naman po tayo sa supplication. Ito po yung pagkakataon na kung saan hinihingi sa atin ng Panginoon na ilatag natin sa kanyang harapan o ilagay natin sa kanyang paanan ang lahat ng ating mga bigatin sa buhay, maging yung mga pinagninanasan ng ating mga puso. Idulog natin sa Panginoon lahat ng ating mga concern. Idulog natin ang ating iglesia. Idulog natin sa Panginoon ang ating pamayanan. Idulog natin sa Panginoon ang ating bansa. At higit sa lahat, idulog natin sa Panginoon ang ating sambahayan. Ang lahat ng ito ilapit natin sa ating Panginoon na may pag-galang at pagkatakot, sapagkat alam natin kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Ilagak natin sa Panginoon na may pagtitiwala ang lahat ng ating bigatin sa buhay. Ilagay natin itong lahat sa kanyang paanan at naniniwala tayong narinig tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Psalm 86 verse 6, "Hear my prayer, Lord. Listen to my cry for mercy." Sige po mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay magwakas sa isang panalangin. Oh God, thank you for caring about our troubles. We are grateful that you not only want to hear our problems, but you want to bring us peace. Jesus, we praise you for all you've done in our lives and all that you will continue to do. You are always good, no matter what our situation looks like. Thank you for being our true, constant source of hope. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, Truth and Life Christian Church. Let us open our Bible in Colossians chapter 1, verses 15 to 18. The Son is the image of the invisible God,
the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus.
heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. 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 Say Jesus. 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 We confess you, Jesus. 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 From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Jesus. Dakilang Ama, tunay nga Panginoon na ang lahat ay nasa plano mo. Simula sa una hanggang sa dulo, Panginoon. Everything is under your control, O Lord. Kaya naman, Panginoon, kung ikaw ang sentro ng aming mga buhay, di na kami natatakot, di na kami nag-aalala, di na kami nadi-disappoint sa mga nangyayari. Dahil ang Panginoon namin ang gagawa sa buhay namin. Yes, napakadaming pagkakataon na hindi namin alam ang gagawin. Pero nandyan lagi ang grasya mo. Nandyan ka lagi, Panginoon, para ipaalala sa amin na ang mga bagay na hindi namin controlled ay kontrolado mo, Panginoon. Kaya makita mo nawa sa amin, Lord God, ang lubos na pagtitiwala sa salita mo. Sa salita mo lamang, Panginoon. Dahil ang lahat ng mga bagay ay mawawala, pero ang salita mo ay mananatili. Kaya, Panginoon, patuloy mo pong turuan ang aming church. Patuloy ka pong maging sentro ng aming church, Panginoon. Nang lubos naming matutunan ng salita mo. Patuloy mo pong ilagay sa puso at isipan namin ang salita mo, Panginoon, dahil ito lamang ang magiging sandata namin sa buhay. Panginoon, patuloy ka po naming pinapapurihan at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So dahilan po sa pagpapagawa natin sa ating iglesia, tayo po'y liliban muna sa atin pong pagsasama-sama sapagkat magiging delikado po
para sa ating lahat kung meron pong mga pagawain doon na pwedeng bumagsak sa atin, lalo na sa mga bata. Kaya nag-decide po ang pastoral department na magliban po tayo ng ilang panahon ng pagsasama-sama. Sapagkat meron naman po tayong paraan ngayon na nagagamit. Ito po yung online worship natin. So sa ngayon po, idaraos po natin ang ilan po sa ating pong mga prayer meeting at ang ating pong Sunday worship sa pamamagitan po ng online services. So nagpapatuloy po ang ating pong pagtalakay sa binigay pong tema sa atin ng ating Panginoon, Possessing the Promised. At ngayon po ay nandito na tayo sa huling part 3 ng ating pong tema. God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. So, bubuksan po natin ang bagong mensahe na binibigay po sa atin ng Panginoon. Actually, ito po ay inintroduce natin. Yung pinali po ng ating pong pinag-aralan last Sunday, yung pinali ng Book of Ruth, From Emptiness to Fullness, ay ginamit din po natin bilang introduction din ng ating pong huling part ng tebang Possessing the Promise. God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. So nakatuon po ito mga kapatid sa redemption. So God's redemptive plan. At sa ngayon po, meron po tayong tatlong puntos na pag-aaralan ngayon. Yung unang puntos, the law, and the second point is the prophet, and the third point is the king. The law, the prophet, and the king. Ito po isang sneak preview of the redemptive plan of God. Okay, sapagkat ang pagtalakay po natin ay redemption. Pero tatandaan po natin mga kapatid, hindi po ibig sabihin na unang topic natin ay law, ay doon po nagsisimula ang atin pong ang redemptive plan ng Lord. Nire-redeem niya tayo dahil tayo ay naging makasalanan na parang nagsisimula ang lahat na ito sa pamamagitan ng law o sa pagbibigay ng law ng Lord. So hindi po ganoon ang mauunawaan natin o tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. We all started from the grace of God. Nagsimula po ang Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng kanyang kabutihang loob. We started from the grace of God. The unmerited favor Adam, the first man, received from God when Adam was created out of nothing. So, kailangan malinaw po sa atin yan mga kapatid. Si Adan na ating ninuno, si Adan at si Eva na ating ninuno ay nagsimula po sa wala. Okay? They were created, Adam and Eve were created from nothing. Or sinimulan sila sa pamamagitan ng alabok o lupa. Kung tutusin na hindi kailangan ng Panginoon, but He decided, our God decided to create them. So yun po ay isang grasya. Yun po ay isang kabutihan ng Diyos na hindi naman nangailangan ng anumang nakita kay Adan at kay Eva. Sinimulan po ng Diyos si Adan at si Eva nang wala naman pong iniaambag si Adan at si Eva. Para po sila, ang Diyos ay magkaroon po ng desisyon sa pamamagitan nila na sila po ay lalangin. We all started from the grace of God. Ang ating mga ninuno ay nagsimula sa grace of God. Pero tatalakayin po natin yan mga kapatid, yung law, yung prophet, at yung king. Okay? Ano ang kinalaman nito sa redemptive plan of God? Kaya tutuntunin natin, kakalkalin natin yung pasimula. Kasi po lahat ng nasa Biblia mga kapatid ay patungkol po ito sa redemptive plan of God. Sa ating mga hinirang niya, sa ating mga pinili niya.
Lahat po ng nakasulat dito mga kapatid ay patungkol sa redemptive plan of God na nakasentro sa pangunguna, sa pagiging sentro ng ating Panginoong Hesukristo. Babasahin po natin ang sinabi dito po sa Genesis chapter 26 verse 31. Isang pagpapatunay na ang lahat po ay nagsimula sa grasya o kabutihan ng Diyos. Basahin po muna natin. Gagamitin po natin ng NIV. Genesis chapter 1 verses 26 to 31 says, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw that all he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. So tinapos po ng Diyos ang lahat ng creation sa 6 na araw. Sabi po ng Genesis. Sa loob lamang ng 6 na araw. Pero mapapansin niyo dito mga kapatid, inuna niya ang pangangailangan ng tao. Okay? Bago niya nilalang ang tao, si Adan at si Eva, inuna muna niya yung pangangailangan ni Adan at ni Eva. So everything was prepared before God created man. So ito po isang pagpapatunay na nagsisimula po tayo sa grasya ng Diyos. Okay? Nagsisimula po tayo sa kanyang kabutihang loob. Ginawa na niya ang lahat, pinreparan na niya ang lahat na ating pangailangan. Unang pangailangan ni Adan, bago po niya nilagay si Adan doon sa lugar kung saan abundant ang lahat. Ngunit papasok po tayo doon sa unang puntos, the law. Okay? Meron po kasing command or utos na binigay ang Diyos pagkatapos niyang ilagay ang tao sa kanyang grasya. Ilagay si Adan sa kanyang grasya. So, the law, a command was given. In Genesis chapter 2, verses 15 to 18, it says, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, tignan niyo yung sequence mga kapatid. Ang una, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Yun ang unang nangyari. Nilalang ang tao at nilagay niya sa Garden of Eden. Alam natin ang Garden of Eden, punong-puno po, abundant po ito ng lahat ng pangangailangan ng tao. Okay? So yun po yung grace. Nilagay na kaagad si Adan sa isang lugar kung saan sufficiente siya at abundant sa lahat ng kanyang pangangailangan. Nauna yung grace na yon, and then, sabi doon, ito yung pangalawang sequence. Nung nilagay na siya doon, ang sabi doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden for what? To work. So, nandun po yung obedience. Binigay muna ang pangangailangan at pangalawa yung obedience. To work it and take care of it. Pero ang totoo, nakahanda na. Okay?
mini-maintain na lang ni Adan, i-maintain na lang ni Adan ang inihanda na ng Diyos. Ang pinrepara na ng Diyos. And then in verse 16, and the Lord God commanded the man. Dito po pumapasok yung law. So, meron pong isang commandment sa early onset ng creation. Meron pong isang commandment o isang law na binitawan ang Diyos kay Adan. Nandun po yun sa verse 16. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Okay? Nauna ang grace ng Lord. Pinalam ng Lord kung ano ang gagawin ni Adan doon sa grace na binigay sa kanya. Kapamahalaanan niya ito. I-maintain niya ito. Okay? At inutusan siya na merong isa doon, isang puno doon, na hindi niya dapat, o isang bunga ng puno doon na hindi niya dapat kainin. Doon sa 17 sinabi, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. At sinabi ng Lord ang magiging consequence kapag sinuway niya ang kautusan ng Diyos. For when you eat of it, you will surely die. Ang ating Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Hindi po siya nagtatago sa atin. Sinasabi niya kung ano ang mga mangyayari. Nasa sa atin kung papaniwalaan natin o hindi. Hindi po siya sinungaling na Diyos. At di po siya mapaglarong Diyos. Nagiging makatotohanan siya. Sinasabi niya kung anong makakasama sa atin. Sinasabi niya kung anong dapat nating iwasan. Kagaya po ng sinabi niya kay Adan. Huwag kang kakain ng bunga na yon, sapagkat kung kakain ka nun, ikaw ay siguradong mamamatay. And then in 18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So dito po sa verse 18, kasunod lang ng utos na nabanggit sa verse 17, nililiwanag po dito mga kapatid, na si Adan o ang present lang sa senaryo na yon nung binitawan ng Diyos ang command, ay sino lamang? Si Adan lamang po. Tsaka lamang po ginawa si Eve o si Eva pagkatapos pong utusan ng Diyos si Adan. Ano itong ibig sabihin ng mga kapatid? Ang responsibilidad po ay ibinigay kay Adan. Okay, pero titingnan natin mamaya kung anong nangyari. So anong naging resulta po ng command o ng law na binitawan ng Diyos sa ating mga ninuno, sa unang mga taong created o nilalang ng Diyos? Hindi na po natin babasahin, mahaba po yan sa Genesis chapter 3 verse 1 to 19, pero ang naging resulta po ng command na yon o ng law na yon ay sin, curse, death. Okay? Nagkatotoo kung ano po ang sinabi ng Diyos, sapagkat hindi siya sinungaling. Pag sinabi niyang mamamatay ka, pero alam naman po natin na hindi right away namatay si Adan at si Eva physically. Hindi po. Hindi po sila namatay kaagad physically. Pero yung kanilang relationship sa Lord, namatay agad. Okay? Hindi na sila kaparehas ng dating dalisay. Okay? Namatay na ang kanilang relationship sa Panginoon. Napahiwalay na sila kaagad sa Panginoon. Yun po sinasabi ng Diyos na mamamatay ka. Right away, spiritually, but physically, dapat walang kamatayan ng tao. Physically, darating ang panahon, mamamatay sila physically. Okay? So the result of the law and the failure to obey that law is curse or sin, curse, and death. Mababasa po niyo yan sa Genesis chapter 3, verse 1 to 19. Paano nangyari yan? Na-introduce yung serpent, the old serpent. The serpent tempted the woman. Yun ang unang nangyari. And then,
the woman enticed the man. Okay? And then the man allowed himself to be tempted and allowed himself to disobey God's command in that process. Ayun pong sequence. May inilulutang po ang Diyos doon. Okay, napag-aralan po natin to sa motive of creation kung natatandaan nyo pa. Ini-introduce ang kalaban. Sinong kalaban? The old serpent. Kasi ang pinag-uusapan natin, Genesis. Yung unang-unang book sa Bible. Doon pa lang, sinet na ng Lord o pinapakita na niya, tinuturo na niya sa atin kung ano yung gusto niyang maunawaan natin. Ang kalaban, ang gagawin ng kalaban, nakasalanan, at kung anong resulta ng kasalanan sa sangkatauhan. So, ang sequence po, the serpent, the old serpent, si Satan, tinukso niya ang babae na nagpahinuhod or inalaw ang sarili na matempt ng serpent ni Satan, ay tinempt din naman niya or in-entice niya na kumain din ang kanyang asawang si Adan. At inalaw din ni Adan ang kanyang sarili na ma-entice or matempt at sinuway niya kung ano ang pinag-uutos na command ng Diyos. Okay, so yun ang resulta nun is curse and death. Pero hindi po iniwan doon ng Diyos ang sangkatauhan o hindi iniwan ng Diyos doon ang kanyang mga nilala. Kaya papasok po tayo doon sa pangalawang puntos. Hindi niya iniwang walang pag-asa ang kanyang creation o ang kanyang nilala. Meron po siyang naging pangako. Ayun po yung point number 2, the prophet or the prophecy. A promise was given. Okay? In spite of what has happened, in spite of man's disobedience or Adam and Eve's disobedience to the commandment of God, to the law of God, hindi po iniwan doon ng Diyos si Adan at si Eva. Nagbigay po ng pangako doon ng Diyos na mababasa natin sa Genesis chapter 3 verses 14 to 15. Basahin po natin. Dalawang verse. Genesis chapter 3 verses 14 to 15. So ang kausap po dito ng Diyos ay ang serpent. Okay? Binibigyan kasi ng karampatang parusa si Adan, si Eva, at ang serpent. Sino pong serpent? Si Lucifer or si Satan. Okay, sabi po sa 14, so the Lord God said to the serpent, sinabi niya doon sa serpent, because you have done this, anong ginawa ng serpent? Anong ginawa niya? Tinempt niya na magkasala o suwayin ni Adan at ni Eva ang Diyos. Yun ang kasalanan ng serpent. Nais niyang sirain ang magandang sinimulan ng Diyos. Tinempt niya na sumuway si Adan at si Eva. Because you have done this, sabi ng Panginoon, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. You will eat dust all the days of your life. Gagapang ka. And then sa 15, ito na po yung prophecy o yung pangako din ng Diyos at the same time. Sabi po sa verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So ano po napapansin natin doon mga kapatid? Tandaan natin sa point number 2 tayo, the prophecy, or the prophet, the prophecy. Sabi po doon sa 15, I will put enmity between you and the woman. Ibig sabihin, lagi na silang maglalabanan. Lagi na silang magigera o maglalabanan. Between your offspring and hers. Bigla pong sinabi dito
yung pronoun na he. Okay? Kung mapapansin nyo, sabi dito, he will crush your head. Kanina po, ang pinag-uusapan ng Diyos ay ang babae, ang woman, at ang serpent. Okay? Labanan ng woman at ng serpent. Pero, if you will notice, ang dudurog sa ulo ng serpent ay hindi ang woman, kundi ang anak ng woman, at ang gender niya ay lalaki. He will crush your head and you will strike his heel. Okay, anong gagawin ng anak ng babae? Dudurugin niya ang ulo ng serpente. Ano ibig sabihin ng dudurugin ng ulo? Wawakasan. Papatayin. Wawakasan. Okay? Kamatayan ng serpiente. Ano din ang gagawin ng serpiente naman sa anak ng babae na lalaki? Sabi doon, and you will strike his heel. Hindi po sinabi doon na the serpent will strike the woman's or her heel. Hindi po babae, kundi i-strike niya ang heel. Ano sa Tagalog yung heel, yung sakong or alak, sakong. Kakagatin mo ang kanyang sakong. Okay? So, i-inflict. Ano pong meron ang isang ahas? Ano pong meron siya? Kamandag. Meron siyang kamandag. Kapag nakakagat ang isang ahas, ano po ang ini-emit niya o nilalagay niya sa kanyang nakagat? Kamandag. Okay? So, makakagat ng ahas ang lalaking anak ng woman. Okay? Makakagat niya. Pero madudurog naman ng lalaki o mapapatay, mawawakasan ng buhay ng lalaki ang ahas na pinapatungkulan dito. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? So, ang he or ang lalaki na pinag-uusapan dito mga kapatid ay isang propesiya patungkol sa sentro ng ating pinag-uusapan. Ang ating Panginoon, ating tagapagligtas na si Jesucristo. As early as Genesis, kung tatayain po natin mga kapatid ay nasa approximately 6,000 to 7,000 years ago, ang Genesis sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sinabi na po or pinakita na sa simula't simula pa ng Diyos kung ano ang kanyang plano na redemption o na pagkatubos sa atin. At ang gagawa nun, ang magiging sentro nun, ay ating pinag-uusapan ngayon. God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. Okay? He will be the one who will crush the head of the serpent. But, matutuka po ng serpent ang kanyang sakong. Which means, mailalagay ng serpent ang kanyang kamandag sa ating Panginoon. Paano po mangyayari yun? Ano pang ibig sabihin nun? Mga kapatid, Jesus Christ died because He died at the cross of Calvary 2,000 years ago because He bore or dinala niya ang lahat ng kamandag na inimplik ng dyablo sa sangkatauhan. O more specifically mga kapatid, yung kasalanan, yung curse, yung death sa ating mga hinirang. Okay, yun pong ibig sabihin na nakagat ng ahas yung heel ng ating Panginoong Jesucristo. Because He bore or dinala niya, binitbit niya sa kanyang sarili ang kasalanan ng sangkatauhan. Okay? Kinuha niya ang kamandag ng kalaban at ipinako niya sa krus ng Kalbaryo. So wala na po sa atin yun. Hindi na tayong nagbibitbit ng kamandag ng kaaway.
yun po ay kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. And it was prophesied at the early onset of the scripture, of the history of man. Sa panahon pa lang ni Adan at ni Eva. So, hope still emerges, mga kapatid. Yung pag-asa ay sumilay pa rin. Still emerges in the midst of Adam and Eve's failure, in the midst of Adam and Eve's disobedience or sin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Hope still emerges in the midst of their failure because the promise of God has been given. Because the promise of God has been prophesied. Doon pa lamang sa pagkakamali, sa panahon na nagkamali, si Adan at si Eva. So, mga kapatid, without that promise, there will be no hope at all for the future. Okay? Kung hindi po naisulat pagkatapos magkamali at magkasala ni Adan at ni Eva, hindi na ipangako yung verse 15 ng chapter 3 ng Genesis. Kung wala po nun, wala po tayong hinihintay or wala po tayong pag-asang tinatanaw sa hinaharap. Okay? But because God has promised us na darating ang isang, ito na po yung last point natin, na darating ang isang lalaki o isang king na kukuha ng kung anumang resulta ng nagawa po nating kasalanan. Darating ang king na magre-redeem sa ating kalagayan dahil po nangako noon pa man ang Diyos. Mga kapatid, ito po ay ipupulfill o gaganapin po niya. That is our third point, the king. Ano pong gagawin ng king? He will save, he will redeem. Because that is, or that was, the promise that has been written in Genesis chapter 3, verse 15. Ano pong gagawin ng king? He will crush the head of the serpent. And he will bear yung kamandag o yung venom na inilagay ng kaaway o ininflict ng kaaway ay dadalhin ng king na ito. Sabi po dun sa verse 15, ulitin ko po, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. So, the king was promised by God. A king was promised by God, and he is Jesus Christ, the center in fulfilling his promises. A king who will redeem his people will emerge in the future. Because what we are discussing today is Genesis. So, the prophecy is a king will be given, mga kapatid, to redeem his people. Darating po siya sa hinaharap. Alam nating dumating na siya. Pinag-aaralan natin siya ngayon. Dumating na siya at nauna siya sa atin 2,000 years ago. Nauna siya sa atin. He defeated Satan. Naganap na po yung pinag-uusapan natin dito sa verse 15, that he will crush the head of Satan. Ibig sabihin, yung kamandag o gawa ng kaaway ay winakasan na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. He will defeat Satan, the old serpent, by receiving all the venom to himself, by receiving all sin and curse to himself, and nailed it unto his death at the cross of Calvary. Maring maisip niya, Pastor, namatay pala si Jesus Christ, di talo siya. Namatay po siya, mga kapatid, physically. Okay? Namatay siya physically. At kailangan pong mangyari yon, sapagkat yun pong requirement ng Diyos. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit kahit na po mamatay ang buong sangkatauhan, ay hindi mababayaran ang kasalanan. Sapagkat ang nire-require ng Diyos ay isang dalisay or sakdal
na hain. Hindi po pwedeng ihain ang isang makasalanan o may bahid ng kasalanan. Nangailangan po ng buhay, ng dugo, ng laman at kamatayan ng isang banal na Diyos na nagkatawang tao upang mabayaran o upang maganap ang requirement na ninanais ng Diyos. Kamatayan ng isang banal. So it is Jesus Christ who bear all our sins at the cross of Calvary. Wala pong ibang makakagawa nun at wala pong ibang gagawa nun kundi ang ating Panginoon. A king who will redeem his people will emerge in the future. Nangyari na yon at yun ang nai-enjoy nating lahat ngayon. Yun po ang kumpiyansa ng bawat mananampalataya sa ating kapanahunan. Satan was defeated. Jesus emerged as our champion, Savior, Redeemer. He redeemed us. Sinabi po yan mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Dito po tayo magko-close. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po yung aktual na transaksyon na nangyari upang tayo ay ma-redeem ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So that is the transaction. That is the fulfillment of God's promise as early as Genesis, as early as approximately 6,000 going to 7,000 years ago. Yun po ang fulfillment ng promise na yon. He will crush your head and you will strike his heel. Okay? Nangyari po yon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. He defeated Satan by taking all the sins and curses na in-inflict ng Diablo sa sangkatauhan, sa kanyang mga elect. Kinuha yun ng ating Panginoon and nailed it upon that cross of Calvary. Winakasan niya. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga hinirang ng Diyos, makakalapit tayo ngayon sa paanan, sa trono at sa paanan ng Diyos na may kumpiyansa. Why? Because God already fulfilled His promise sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. God made Him, our Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Our sin ay napunta, ang mga kasalanan natin ay napunta sa ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang kadalisayan at ang kanyang katotohanan, ang kanyang kabanalan ay binigay sa atin. Nagkapalit po sa krus ng Kalbaryo. Ginawa siyang kasalanan at ang kanyang kabutihan o ang kanyang righteousness, katuwiran ay binigay sa atin upang makaharap tayo sa Diyos ng may kumpiyansa at may kapayapaan. Napakainam po mga kapatid ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ating po mga susunod na pag-aaral ay sumisentro at isesentro lamang sa pagiging Panginoon, tagapagligtas o Redeemer ng ating Panginoon. Lalo po natin itong mauunawaan. At dito po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nawa mo naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Tunay nga na nagpapatuloy ang iyong habag, ang iyong awa, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Sinusubaybayan mo kami, itinataguyod. Binabago ang aming mga kaisipan kung kami po'y nagkakamali. At tinuturuan
Salamat po sa inyo pong pangungulit at inaalaw po namin kayo na makialam sa aming mga buhay. Sapagkat kung hindi niyo po ito gagawin, kami po ay mapapariwara. Salamat po, tinuring niyo po kami at pinili, hinirang bilang inyong mga anak. Salamat po sa pagtataguyod ng aming mga buhay. Masalamat din po sa pagbibigay mo sa aming iglesia ng pagkakataong ma-improve ang iyo pong bahay-sambahan kung saan kami nagsasama-sama upang papurihan ka. Umihiling po kami ng patuloy na awa, patuloy na supply ng aming po mga pangangailangan upang mapagawa po ito ng mas mabilis at mas mainam, mas maayos upang kami po ay magkaroon ng dagdag na kasiyahan habang kami po ay nagsasama-sama sa amin pong pagpupuri, pagsamba at paglilingkod sa iyo. Ama, sa iyo po ang lahat, sa iyo po ang karangalan, nataas namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen and amen and amen.
tayo po'y magwakas sa doxology, sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Kapurihan po sa ating Diyos, kapayapaan po sa atin mga kapatid. Magandang umaga po muli sa ating lahat.